Happy Vesper, mga kaigsuunan, o Happy Sabat. Niining pamalandong sa mga pulong sa Ginoo. Atong pasalamatan siya tungod sa tibuok simana na kita iyang kanunay nga giampingan o kita iyang gitugot na makaabot niining takna nining palay alampuanan para sa atong pagpamalandong sa pulong sa Ginoo. Nigiskutan diri sa Lucas 13:24. Mao gid ni ang napaka-importante na atong kabuton kining giskutan diri. Ingon diri, panlimbasog kamo sa pagsulod sa pultahan nga masigpit. Kay nagaingon ako kaninyo nga daghan ang nagapaninguha sa pagsulod og dili makahimo. Ngano kaha? Gusto sa Biblia nakitang tanan manlimbasog sa pagsulod sa pultahan nga masigpit. Nakoy igagaw sa una, anak ko igagaw na tagalite. Mga tambok yun ang ilang lahi. Pero nagkalisod sila, kanang makakaon sila, normal ba? Pero perting dako pag mo sakay ganing habal-habal ang pangayoon duha. O usahay dili mo pasakay. O kay kaagaw lagi nako, ako lay halos magpasakay. Kay halos maplat gyud ang motor labi na pang babae. Okay lang kanang pangkuan. Hing bisita man na dito sa amo. Ito Manila. Wa gyud kasulod sa balay. O kay wa man gyud mo arang. Ana, duot-duot na mo siya ay nalanggaw. Dire na lang kusgawas. Kay di man gyud siya mo arang sa among pultahan. Dako na ganing among pultahan. O, wa gyud siya miarang. So wa gyud ko makapasulod sa iya sa balay o sa aman. Na di man gyud siya mo arang bisag nagtakilid na siya. Pero na siya igsuon na sa tanang igsuon siya ra gyud slim. Kadtong Dos Manila. Slim siya. To sa akong kwan, mga tambok din sila. Okay. Nakita na magpultahan na masigpit. Diha sa Middle East, naipultahan dito, nagtanaw ko sa dokumentary ni Bin Laden na gitugis, murag si Bin Laden, siguro itong gitugis. Ang ila dahil pultahan dito, di ka kasulod kung di ka slim. Nakasulod na yun dito. Kaya dito man sa mga signal na sa Netflix siya ba, imong matanawan. Kanang murag mission accomplished gihapon. Kay di ka man di mo pwede mo sulod na nga territory na dili ka bawat man sana may mga special forces ba. Sa panahon na ni murag Barack Obama. So nakita yun ako ang pultahan dito na masigpit yun. Mag-ana yun ang mga kwan. Kilid. Grabe ka taas tapos nanto. So nakuan yun to, hapit yun sila mga matay tanan kanal to na may special forces. So kini panlimbasugi, kadito, kung sulod ka dito na medyo daghay tubig ang imong lawas, di gyud ka kasulod. Ingon din manlimbasog kamo sa pagsulod sa pultahan nga masigpit. Nakita na ko ning masigpit dito gyud sa Middle East, ang ilang pultahan dito masigpit gyud. Kung medyo dako-dako atong lawas, di gyud ta kasulod. So ingon din daghan ang nanlimbasog sa pagsulod og dili makahimo. Unsaon nato paghimo na makasulod ta sa pultahan nga masigpit? Mo undergo ta og gitawag nga kuan kanang kung masigpit sa literal na pultahan gamay, so mag-exercise ta, no? O mag-sacrifice ta, pa-slim. Pero unsa may giingon sa Biblia? Colosas 3:5. Busa patyan ninyo ang inyong mga bahin nga mga bahin nga mga sayuta. Unsa ang himuon para makasulod dito sa pultahang masigpit? Busa pakamatyan ninyo ang inyong mga bahin nga mga nasayuta.
ang pagpakilawas, ang pagkamahugaw, ang kaibog, ang daotang tinguha, ug ang pagkahikaw nga mao ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Oo. So, kining pagsimba sa Diyos-Diyosan, ikapila kasugon eh. Ha? Dili ka magsimba sa laing Diyos, di ba? Ika number 1. Kung imong tan-awon ang number 1 o ang number 10, parehas ra. Parehas na siya. Sumala sa Spirit of Prophecy. Mao nang giingon sa James na nagtuman ka sa tibuok, napakyas ka sa usa. Kung imo nang i-search ka ng usa nga napakyas diha, covetousness ang di ba kanang covetousness unsa na sa kwan? Kaibog. Dili ka maibog, dili ka maibog. So kana siya, kung imong tan-awon na sa Wagoner and Romans, kung imo nang tan-awon sa chapter 7, nagisgot na siya og dili ka magbaton og laing Dios, tapos ang covetousness ay parehas na siya sa unang sugo. Mao gani tuyukan ra niya. Kay ang covetousness pagsimba sa Dios. Unsa ning covetousness? Mga urog. Kana bang kuani mo ba? Si tawag ana. Gana ba? Gusto. Oh. Ang kaibog, ang daotang tinguha. Kining covetousness, gingon diri na iyay pagsimba sa Diyos-Diyosan, pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Unsa ingon sa unang sugo, ayaw pagbaton og laing Dios. Kanang mga butang mahimong priority, Diyos-Diyosan man na. So, bisan unsa, bisan dili ka mo simba og Diyos-Diyos, pero ang mga butang sa kalibutan, mataw, maposisyon, mabutang, o kana, Diyos-Diyosan. Or time. Pwede magyapon mahimong Diyos-Diyosan ang time, di ba? Wala ka na yung time. So, mauna, ingon diri, the Christian life is a battle and a march, but the victory to be gained is not won by human power. The field of conflict is the domain of the heart. The battle which we have to fight, the greatest battle that was ever fought by man, is the surrender of self to the will of God. Tanan yun nga tinguha sa tao, ang imong mga unsay tawag na? Mga pangandoy. Ako, pag-eskwela ko, mo niya buhaton. Tanan ba? Totally surrender. Ingon diri ang kinabuhi sa usa ka Kristiyano, usa siya ka bugno ba na sa kwan? Og marcha. But a victory to be gained is not won by human power. Dili pinaagi sa gako kusog sa tao. The field of conflict is the domain of heart. Kini yung atong kasing-kasing. Ingon diri, ang atong pakigubat pinaagis pagtuo. The greatest battle that was ever fought by man is the surrender of self to the will of God. I-surrender yun nimo, empty yun nimo. Si Joseph, gusto raman niya maglingkod. Si Joseph ba? Gusto rin niya na mahimo siyang faithful na mag-alagad. Kung kinsa iyang amo, kay gibaligya gud siya. Pero unsa gibuhat sa Ginoo sa iya? Gihimo hinunsikan sa king, no? Siya nag-manage nadtong 7 ka tuig na abunda, 7 ka tuig na kuan. Unsa man ang pangandoy ni Joseph, basa sa Spirit Prophecy. Siya gitawag siya Savior niadtong mapanahon. Kung dili pinaagi si Joseph, patay ang 12 tribes. Sumala sa Spirit Prophecy, patay ang mga tao. Dili lang sa Egypt, pati sa lain pang mga bansa. Grabe ka na nga pa nga. Wa gud na kayong mangarap si Joseph. Basta, kung asa siya, dito siya sa pag limpyo-limpyo, okay. Pag dito siya sinaligan ba siya? Dito sa kulungan. Sinaligan siya.
Ingon dere. Ingon dere. Na-overcome man to niya, di ba? Gitukso gani siya sa kuan, di pasangin lang siya pero wala gyud siya. Ingon dere is the surrender of self to the will of God and yielding the heart to the sovereignty of love. The old nature, born of blood and of the will of the flesh, ang unod, cannot inherit the kingdom of God. Asa ni siya mabasa? Sa Mount of Blessings, taught from the Mount of Blessing, page 141, paragraph 2. Ang old nature, or yung flesh, the will of the flesh, nasa, cannot inherit the kingdom of God. The hereditary tendencies, the former habits must be given up. Yung mga nature na to, yung old nature na to, nga itong mga tinguha, nga itong mga gusto, nga itong mga gusto, kay kita, sumala pa sa ubang inspiration, ang ato yung hunaw-hunaw, unsay the best para nato. Ang ato dayong hunaw-hunaw, unsa ang the best para sa Dios na para nato. Ang gusto sa Dios, ingon dere, the hereditary tendencies, the former habits must be given up. So, ang ato dayong pagkinabuhi, mura na siya og pakigbugno og marcha. Unsa may pagkatapos sa gera, unsa may buhaton pagkatapos gera? Magmarcha. Marcha man na. Selfishness and pride will make a stand against anything that would show them to be sinful. We cannot ourselves conquer evil desires, kanang mga desires, mga gusto to, and habits that strive for the mastery. We cannot overcome the mighty who holds us in His throne. God alone can give us the victory. He desires us to have the mastery over ourselves, our own will in ways. But we cannot work in us without our consent and cooperation. So, dili di ay mahimo, dili siya makabuhat, diri ka nato, kung kita walay pagtugot ani. Kumbaga, isurrender unay nimo ang imo, tsaka pa mo musulod ang Ginoo. Tsaka pa ang cooperation. But pasabot, ang Ginoo dili gyud makabuhat sa ato hanggat dili ta mo surrender sa atong will. Imo kabuto. Mao gani sa panahon ni Jesus Christ, kadtong grabe gyud niya ampo, ingon siya maghatag lang mo bisag usa ka oras pag-ampo. Kay ingon siya, Ginoo, isaylo unay ning kupa. Ikuan unay ni, di ba? Grabe ang iyang pagkuan ato sa iyang kaugalingon, pagdaog. Kay dili siya dili siya maka hunahuna siguro sa Ginoo, murag bugat ra kaayo ba? Di ba ingon siya isaylo? So man God alone can give us the victory. So di gyud ta magsalig sa atong kaugalingon. We cannot ourselves conquer the evil desires and habits that strive for the mastery. So, dili gid ta makadaog. Ang Ginoo dili pod mubuhat sa ato kung walay consent, pagsang-ayon, and cooperation. The Divine Spirit works through the faculties and powers given to man. Our energies are required to cooperate with God. So, ang atong mga kusog, ingon pa, the old nature, the nature that we are born with, cannot inherit the kingdom of God. According to this reading, our need is to pray for the ability to surrender our hearts, our all to God. Tanan yun sa Ginoo. When we do this, we shall be quite indifferent than what we are now. Our old nature will vanish away. So, sa ang atong ikinahanglan buhaton, sumala sa atong gibasa, our need is to pray for the ability to surrender our hearts, our all to God. Tanan yun. Taya na yun nimo tanan. Mao na ni. Ginoo, tanan na. Wala na yun ko'y pangandoy sa akong kaugalingon. Wala na yun, anak. Wala yun ko'y mahimo na maayo. Wala yun. Ingon na rin.
Unsa ang atong buhaton? Ang atong gikinahanglan na mag-ampo ta, natagaan ta sa Ginoo, gako kusog nga ato may surrender ang atong kasing-kasing, mga kasing-kasing ug ang tanan nadto sa Ginoo. When we do this, we shall be quite different than what we are now. Our old nature will vanish away. Our only hope of overcoming, the only hope for us if we would overcome, is to unite our will to God's will and work in cooperation with Him. Hour by hour, day by day, we cannot retain self. Di gyud ta, moingon ka nang retain self, kana moingon ka na, ing anak gyud ko. Pasensya gyud, kay sakit gyud ko musulti. Pasensya gyud, kay straight gyud ko musulti. Pasensya gyud, kay mao gyud nang among, mao gyud na akong kinaiya. We cannot retain self and yet enter the kingdom of God. If we ever attain unto holiness, it will be through the renunciation of self and the reception of the mind of Christ. Pride and self-sufficiency must be crucified. Unsa ang gingon? Ang garbo o ang kanang self-sufficiency, kana bang self-sufficiency murag ay kabalo na mo kuha na. Dili mo dawat ba? Ang garbo o ang self-sufficiency kinahanglan malansang. If will be true renunciation of self and the reception of the mind of Christ. So ang mind of Christ mo na ato. We have the mind of Christ. Ingon diri, padayon, are we willing to pay the price required of us? Are we willing to have our will brought into perfect conformity to the will of God? Question. Until we are willing, the transforming grace of God cannot be manifested upon us. Ano saman? Kay willing raman ta. Kailangan nagyud tay pagbuhat. Until we are willing, the transforming grace of God cannot be manifest upon us. So kailangan lang yun na. Unsan sa gingon, our only hope of overcoming, the only hope for us, maura yun na siya ang paglaom nato na makipag-unite ta sa will sa Ginoo ug ang trabaho sa pag-cooperate. Og dili ta magpabilin sa atong kaugalingon, kundi kung di diri yet enter the kingdom of God, dili. Kung gusto ta maabot, attain the holiness, unto holiness, it will be through the renunciation of self. Unsa man ang renunciation of self? Pag dumili, pagtanggi sa sarili, pag-deny sa sarili, mo na siya. Ang pride o ang pagkadili madinawaton o self-sufficiency. Kanang self-sufficiency di naman na mo padawat og tambag. Kay nana niya tanan. Kay balo naman ko ana. Sa muna siya mga kaigsunan. We shall now kneel and pray for the understanding that our hope of having a home in God's kingdom depends upon uniting our will with His will and upon laboring in cooperation with Him. That holiness depends upon renouncing self and accepting Christ. That pride has no place in the Christian's heart. That holiness depends upon renouncing self and accepting Christ. That pride has no place in the Christian's heart. Kanang pride, manggod, muna'y makaamong. Muna'y kaamong na di na ka mo simba. Di mo na yung simba, murag. Sa una, murag, murag mahiubos ka, diba? Sa badiha. Accepting Christ. Pag mudawat ka sa Ginoo, wala na gyud kay ibilin.
Wa na gyud kay bilin sa imong kaugalingon kay di man mosulod ang Ginoo unlawful. Or nakapaibilin, di man gyud siya mosugot. Muna gingon ni Apostol Pablo, dili na ako ang nabuhi, di na ako ang akong kinabuhi karon sa pagtuo, pinagis espiritu. Kay ngano man, wala naman siya kaugalingon. Oh, wala naman ang self sa iya. So that holiness depends upon renouncing self and accepting Christ, that pride has no place in the Christian heart. That the transformation of the grace of God is obtained by our conforming to His Word. So, mauna siya, mga kaigsuunan. So, unsa ang gingon? Paningkamuti ninyo sa unsa man, panlimbasog kamo sa pagsulod sa pultahan nga masigpit. Kay nagaingon ako kaninyo, na daghan ang nagapaninguha sa pagsulod o dili makahimo. Ngano man, kanang gingon diha panlimbasog sa Tagalog, pagsikapan mo, magsikap yun. Kay ang pagbuntog sa ugalingon, ang pagbuntog sa atong kay kasing-kasing, ingon dire, dili ni nato makaya sa kusog lang. The victory to be gained is not won by human power. The field of conflict is the domain of heart. Kining pagdominar sa atong kasing-kasing manggod. Una siya. Kanang old nature, ang old nature mo man ang sinful flesh. No man ang kuan ba urog. Pita sa Tagalog pa, pita ng laman. Mga gusto nato na dili gusto sa Ginoo. Ingon man sayon raman daw ang pagdetect kung dili will of God. O kung dili gusto kay kung unsay gusto daw sa human nature, ang opposite ana dili na gusto sa Ginoo. Muna siya. Ang gusto nato dili na gusto sa Ginoo. Ang dili nato gusto, gusto na sa Ginoo. Gusto na sa Ginoo kay kuan mabaliktad man na. So ang atong gingon dire na the old nature, the nature that we are born with cannot inherit the kingdom of God. According to this reading, our need is to pray for the ability to surrender our hearts, our all to God. So sa una to pagbuhat na, no? Ayun dito ang Ginoo ra gyud, ang gahom ra gyud sa Ginoo ang makatbuntog sa atong mga kasing-kasing o sa atong mga pride. Naingon dire, ang pride, that pride has no place in the Christian's heart. Grabe unsaon ka na, no? Bisan gani ang mga taong grasa diha sa kuan na may mga pride na. Kana. So, ang pagkabalaan nakadepende na sa atong pagtanggi sa atong kaugalingon ug pagdawat. Di man gud madawat ang Ginoo, di nimo ma-accept si Christ sa imong kasing-kasing kung napagyud kay gibilin na pagsalig sa kaugalingon, kuan ba? Kanang nagyog kay una na ay kaya nako. Oh, kaya ra ni kay daghan na mo ko nasabtan. Renouncing self and accepting Christ, that pride has no place in the Christian's heart. So atong yan po sa Ginoo ni nga kagabion na paningkamutan nato na makasulod ta sa gitawag nga pultahan nga masigpit, pultahan na kuan, no? So kung dili arang sa pultahan, so ato yung buhaton ang tanan na mga pamaagi para ta mahimong makaagi didto sa pultahan nga masigpit. Oo. Nganong dili man makahimo kay nagkuan man naamay ang tao na amang gyud siya kaugalingon niyang pagkamatarong. Oo. So ang tao mo surrender man na sa Ginoo pag wa na gyud siya. Wa na gyud. So huwaton pa nimo na kuan. So surrender gyud ang kaugalingon ngadto sa Ginoo. O kanang pride, no? Ingon nga pahinumdom sa ato, kita di man ta makabantay god na naday tay pride.
Mm. Labi na leader ta. Or unsa ta. So mana siya ang pagsulod sa pultahan ng masigpit nga kay gisunan dili basta-basta. Kay nga naman ang surrender nato ang atong will, ang atong kasing-kasing, ang atong pride, no? Ang atong reputasyon. Daghan may nagmahal sa imong sa reputasyon. Dili man ta mosugot na siraon atong reputasyon, pero sa tinuod dili ta magkapit ana. Oo, kanang reputasyon. Reputasyon sa Ginoo. Kaya atong reputasyon, wala man na. Wala na sa Ginoo na reputasyon. So, dili ra kutob ng atong pagpamalandong sa pulong sa Ginoo, nini kagabhion, hinaot na kapadayon taugma sa pagsimba, paghimaya sa atong Ginoo. Ugma na adlaw nga igpapahulay. O atong yan po sa Ginoo, sa atong pahuway ngaron ng iyang panalangin atong madawat nagaantag kusog o bisan unsa may unsa ulan man tugod sa church, no? So atong paningkamutan atong yampo sa Ginoo na ang mga butang nga atong gikuan kanang gitawag na darling sin, no? Ato nang paningkamutan na biyaan alang-alang ingon sa Ginoo, ingon ni Apostol Pablo, ang akong kadaugan kaniadto akong giisip na kapildihan alang kang Kristo, no? Ginasupil niya ang iyang kaugalingon. Oh, ay nga siya I die daily. So dili ra kutob maayong gabi ug kapisaban sa totalan. Dalaygon sa ibahong manahan ng ospitasyon sa mga langit, ng Diyos na gawas ng Pilipay, pagkasalamat sa gihapon kami, nakadaig, nakasimba, nakahimaya sa imuhanan. Samtang kami Ginoo, mauli, hinakapang mga mensahe, nga mong naputalimhugan, itaknaan, pagpilin sa mga tagsa-tagsa ng kasing-kasing Panginoon. Kami Ginoo, mahimong masangkapan, mahimong magmatarong alang sa pagpangandam sa imo. Kada pagpangandam na pagbalik sa mawana kung pala makahimo alang sa hinihilay usap sa mga tagsatat sa kanya pagalingon o mga kinaiya ng Diyos nga kiniunta maging haum sa inyong kabubuto. Samtang kami Ginoo, magapamauli inyong takna, hinahot pa nga, hindi mo mga piniling anghel, magakuyog, magawagan ka na mo, hindi kami luwas sa among pagpamauli sa usang amatan sa mga diskrasya o Diyos ng kanalanan. Hinahot pa Ginoo, ngayon palang espiritu, kanunay, magawagan ka na mo, samtang kami magkapreparar sa kahabalaang adlaw, makabalik kami Ginoo sa pagsimba, sa paghimaya kanino, na puno sa pagdayig o kalipay. Pasaylohan ka ng Diyos sa kanalang nahimong mga kalapasan, kung tanan ang ginahan niyo, ay pasalamatan ni Madawan, pinaka sa mga kami sa pangalan ni Jesus. Amen.